Hello at welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Bunny Bears, Blast into the Past. Bago tayo magsimula ay maaari lamang mag-iwan ng subscribe, like and share. Halina't simulan na natin. Ang pelikula ay nagsisimula sa isang kuweba, kung saan ang isang tour guide na pinangalanang Vic, ay nagpapaliwanag ng mga prehistoric painting at artifact sa mga turista. Siya ay tinutulungan ng dalawang kapatid na oso, sina Brian at Bramble, na nagtatrabaho kasama niya sa kuweba. Hindi interesado ang mga turista sa sinasabi ni Vic at ipinaalam sa kanya na hindi sila naniniwala sa kanyang mga itinuturo, kaya umalis sila. Nalungkot si Vic dito at nagsimulang mag-impake ng kanyang mga kagamitan. Si Brian ang nakatatandang oso ay pinipigilan ng kanyang kapatid na hawakan ng alinman sa mga kagamitan dahil sa sobra nitong kulit. Sinabihan niya si Bramble na pumunta sa isang sulok at tumayo, para wala siyang magawa, at ito ang nagpapalungkot sa kanyang nakababatang kapatid. Habang nakatayong walang ginagawa, nakita ni Bramble ang isang kumikinang na paru-paro na lumilipad at nakuha nito ang kanyang atensyon, kaya sinimulan niya itong sundan at sinubukang hulihin ito. Habang ginagawa ito, nagdulot siya ng ingay na nakakuha ng atensyon ng kanyang kuya at ni Vic, kaya napahinto siya sa kanyang paglalakad. Lumilipad ang paru-paro sa dingding ng kuweba na ikinagulat ni Bramble, at inilagay ang kanyang daliri sa butas na nilikha ng insekto. Sa sandaling gawin niya ito, maraming iba pang kumikinang na paru-paro ang pumasok sa kuweba at pinalibutan sina Vic, Brian at Bramble. Paikot-ikot ang mga ito at nagiging maliliit na kumikinang at pagkatapos ay nawala ang mga ito. Si Vic at ang mga oso ay nalilito sa nangyari, at tumingin sila sa paligid ng kuweba. Hindi nagtagal, napansin ni Vic na nawala ang mga painting sa dingding, pati na rin ang kanilang mga kagamitan. Lumabas sila sa kuweba at nakitang nagbago ang kapaligiran, ang lugar kung saan ang kagubatan ay naging mga bundok ng pine tree. Si Bramble ay natakot at humawak sa kanyang kapatid na nagpatahimik sa kanya, habang ginagamit ni Vic ang kanyang binocular upang tingnan ang lupain. Gamit ang kanyang binocular, nakita ni Vic ang isang kumpol ng mga ruby sa unahan, kaya excited siyang tumakbo papunta doon. Pagdating sa kinaroroonan ng mga ruby, hinawakan niya ang mga ito at naiisip kung gaano siya magiging mayaman kung pagmamay-ari niya ang mga ito. Ibinalik siya nina Brian at Bramble sa realidad at sinabi sa kanya na kailangan nilang humanap ng paraan pauwi. Ang kanilang pag-uusap ay nagambala ng mga higanting pagong na itinaas ang kanilang mga ulo mula sa tubig. Ang mga pagong na ito ay may mga ruby bilang kanilang shell. Ang pagong na kinatatayuan ni Vic at ng mga oso ay biglang tumakbo palabas ng tubig sa lupa at itinapon sila pababa mula sa isang bangin. Dumating sina Vic at ang mga oso sa loob ng isang troso kung saan kumakain ang mga rhinoceroses. Naipit sila sa loob ng log na humaharang sa kanilang paningin, kaya nagpasya si Brian na tumakbo ng hindi nakakakita sa damuhan. Hindi nagtagal ay nabangga nila ang isang batang warthog na naglalaro at nagalit ang maliit na hayop. Nakaalis sila mula sa kahoy. Ang warthog na ito ay malakas na umiiyak at agad dumating ang isang grupo ng mas malalaking warthog at nagsimulang habulin si Vic at ang mga oso. Tumakbo sila ng mabilis hanggat kaya nila hanggang sa makarating sila sa isang puno na tumutubo sa bakana ng bangin, at napansin nilang tumigil na sa paghabol ang warthog sa kanila. Tumalikod ang mga ito at umuwi. Nagtataka ang tatlo sa biglaang pag-atres ng mga warthog. Ngunit lumitaw ang isang higanting ibon na lumipad palabas ng puno. Inaatake sila ng ibong ito at sinubukan silang patayin habang tumatakbo sila para sa kanilang buhay. Huminto si Brian sa pagtakbo at inatake ang ibon gamit ang isang lubid, na nagpababa dito ngunit itinapon siya sa kagubatan. Dahil sa pagkabagsak ng ibon at nasipan nito ang troso, sina Bramble at Vic ay tumalsik sa ibang bahagi ng kagubatan. Nagising si Brian sa loob ng isang taniman ng kawayan kung saan nakatagpo niya ang isang maliit na lobo na nagngangalang Fei-Fei na humiling sa kanya na maging kaibigan niya. Hindi siya pinansin ni Brian habang sinusubukan niyang makalabas ng gubat upang hanapin ang kanyang kapatid at si Vic. Sinabi sa kanya ni Fei-Fei na balak niyang umakyat sa bangin upang makuha ang bunga ng lakas ng loob, at nakikiusap sa kanya na maging kasama niya sa paglalakbay, ngunit nakatuon ang isip ni Brian sa paghahanap. Samantala, si Vic at Bramble ay hinahabol ng isang grupo ng mga ganid na gustong hulihin sila. Ginapos ng mga lalaki sina Vic at Bramble gamit ang mga baging ngunit isang uod ang nakapagpagulo sa kanila, kaya sa takot,
napatumba nila ang isa't isa, nakatakas sina Vic at Bramble at aalis na sana sa eksena nang inatake sila ng isang babae at binugbog sila. Sa kagubatan ng kawayan, sinusubukan ni Brian na makahanap ng daan palabas nang makasalubong niya ang isang natutulog na panda. Siya ay natakot ngunit si Fei Fei ay lumitaw sa kanyang likuran at sinabi sa kanya na huwag matakot, na ang panda ay ang tagapangalaga ng kagubatan ng kawayan. Ipinakita ni Fei Fei ang labasan sa kagubatan at nakasalubong ang maliliit na panda na pinagtatawanan siya, hindi sila pinansin ni Brian at naglakad patungo sa labasan ng kagubatan, ngunit napansin niya ang kanyang sarili na umaatras siya. Tumingin siya sa ibaba at nakita ang maliliit na panda sa ilalim ng kanyang mga paa, dinadala siya pabalik sa loob ng kagubatan, at nawalan siya ng balanse at bumagsak. Bumangon siya at sinubukang umalis sa kagubatan ng kawayan, ngunit ang sobrang saya at mapaglarong maliliit na panda ay nasa bawat pagliko niya. Nadismaya siya at humiga siya sa loob ng kagubatan at lumapit si Fei Fei sa kanya at nag-alok na tulungan siya kung papayag siyang makipagkasundo sa kanya upang mahanap ang bunga ng lakas ng loob. Si Brian ay atubiling sumang-ayon sa isang pakikipagkamay, at si Fei Fei ay nag-isip ng distraction para sa maliliit na panda habang siya at si Brian ay nakatakas sa kagubatan ng kawayan. Ang mga ganid ay bumalik sa kanilang nayon kasama sina Vic at Bramble bilang mga bilanggo. Sama-sama silang kumakain ng inihaw na manok pagkatapos ay iniutos ng kanilang pinuno, si Maine ay hain sina Vic at Bramble bilang karne para sa kanila. Agad nilang itinali ang mga ito sa isang kahoy at naghahanda na iiho ang mga ito, ngunit nagambala sila ng isang grupo ng mga toro. Tumakbo ang mga toro sa kanilang nayon na nagdulot ng stampede habang tumatakbo ang mga ganid para sa kanilang buhay. Naninindigan si Maine at nakipaglaban sa mga toro ngunit natalo siya. Sumakay si Bramble at Vic sa toro at magkasama silang nakipagbuno sa toro, pagkatapos ay bumagsak silang lahat sa isang kubo. Nawalan ng malay ang toro at lumabas sa alikabok sina Vic at Bramble. Tinutukoy sila ng isang matandang ganid na babae bilang mga Diyos, ipinagdiriwang sila ng nayon at tinatanggap sila sa kanilang tribo. Hinanap nina Brian at Fei Fei ang kanilang daan sa mga kagubatan, at sinasabi ni Fei Fei kay Brian kung papaano mabuhay sa loob ng kagubatan. Isang araw nakita ni Fei Fei ang isang kuneho. Ngunit hindi niya ito pinatay. Hindi nagtagal ay nilapitan siya ng ilang mga batang lobo na nangungutya sa kanya at tinawag siyang duwag dahil sa hindi niya kayang pumatay o manghuli. Inaapi nila siya, tinatawag siyang isang kahihiyan sa wolf pack, ngunit tinulungan siya ni Brian na nanunood mula sa malayo. Itinaboy niya ang mga batang lobo, ngunit malungkot na tumakbo si Fei Fei para magtago sa kanya dahil nahihiya siya. Kinagabihan, habang nag-iiho si Brian ng mga kabute para makakain, bumalik si Fei Fei at sinabi sa kanya na ang tingin sa kanya ng lahat ay duwag, dahil hindi pa siya nakakagawa ng anumang pagpatay dahil lagi siyang naaawa sa kanyang biktima at hinahayaan silang mabuhay. Ipinalam niya sa kanya na kapag nakakuha na siya ng lakas ng loob, titigil na siya sa pagiging duwag, kaya tatanggapin na siya sa wolf pack. Kaya naman, masigasig siyang sumugod sa gabi upang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay upang makakuha ng bunga ng lakas ng loob at sinundan siya ni Brian. Sa batis habang umiinom sila ng tubig may naririnig silang ingay mula sa likod ng mga damo. Ang tunog na ito ay nagmumula kay Stone, isang maliit na mabagsik na batang lalaki na hinabol ng ilang mga lobo. Lumapit siya sa isang bangin at huminto upang labanan sila, ngunit wala siyang laban dito, kumilos ang mga lobo upang patayin siya. Dumating si Brian upang iligtas ang maliit na bata at lumaban sa lobo. Ang hari ng lobo ay lumabas sa damo at inutusan ang mga lobo na patayin si Brian habang inaatake niya ang bata. Ang kawawang bata ay nahulog sa isang bangin at nakasabit sa isang baging, na iniligtas ni Fei Fei mula sa pagkahulog. Nilapitan ng hari si Fei Fei upang kagatin siya ngunit napatigil siya ng mga palaso mula sa mga ganid at tumakbo ang mga lobo sa mga damo. Pinigilan ni Stone si Maine na patayin ang isang walang malay na si Fei Fei, na sinabi sa kanya na iniligtas nito ang kanyang buhay. Nakipagkita muli si Brian sa kanyang kapatid at kay Vic. Sa nayon, nagpagamot si Fei Fei habang tinatalakay nina Brian, Bramble at Vic ang kanilang mga karanasan sa kagubatan. Si Vic ay nagpapatugtog ng musika at ito ay nagiging isang partying spirit, siya rin ang nagtuturo sa kanila ng ilang mga modernong paraan ng paggawa ng mga bagay. Nang maglaon, gumaling si Fei Fei at lahat sila ay lumabas ng nayon upang tulungan siyang mahanap ang kanyang bunga ng lakas ng loob.
Sa gabi, habang ang lahat ay natutulog, narinig ni Fei ang pag-ungol ng hari ng lobo at lumakad upang hanapin ito. Pinagalitan siya ng hari ng lobo dahil sa kanyang pagpanig sa mga tao, at sinabi rin sa kanya na ang kanyang kaduwagan ang pumatay sa kanyang kapatid. Hiniling niya sa kanya na ipagkanulo ang kanyang mga kaibigan at tatanggapin siya sa grupo. Kinabukasan, pinangunahan ni Fei si Vic at ang mga oso sa isang kuwebo kung saan naroon ang mga lobo, at pagdating nila sa kabilang dulo, tumakas siya kasama ang kanyang mga kaibigan. Hindi ipinagkanulo ni Fei ang kanyang mga kaibigan, sa halip ipinalam niya sa kanila ang plano ng hari ng lobo. Malayo sa mga lobo, pinasalamatan nila siya sa pagliligtas ng kanilang mga buhay at nangangako na tutulungan siyang mahanap ang bunga ng lakas ng loob. Pagdating sa puno, ginulo ni Vic at Bramble ang higanteng ibon upang madaling umakyat sa puno sina Brian at Fei. Sa wakas ay nakarating sila sa tuktok ng puno ngunit wala silang nakitang bunga, tanging mga itlog lamang ng ibon. Naghanap si Fei sa paligid ng pugad ngunit hindi niya nakita ang bunga ng lakas ng loob na hinahanap niya, kaya nalungkot siya. Pagkatapos ay sinubukan niyang kainin ang isa sa mga itlog, umaasa na ito ang bunga. Ngunit pinigilan siya ni Brian, napaluha si Fei at nagkwento kay Brian tungkol sa kanyang kapatid at tinanong siya kung paano siya magiging matapang. Ikinwento ni Brian sa kanya ang nakaraan nilang magkapatid nang iwan sila ng kanilang ina at kung papaano nilang matapang hinarap ang lahat ng magkasama. Sila ay natakot, ngunit kailangang magpatuloy upang maging malakas at protektahan ang kanyang nakababatang kapatid. Bigla nilang naramdaman ang panginginig ng lupa at sa pagtingin sa damuhan, nakita nila ang isang bulkan na sumabog. Ang mga hayop sa gubat ay nagsimulang tumatakbo para sa kanilang buhay. Huminto ang higanteng ibon sa paghabol kina Bramble at Vic at agad na lumipad patungo sa pugad nito. Lumipad ang ibon, dala ang mga itlog nito upang maging ligtas. Nagpasya sina Brian, Bramble at Vic na oras na para umuwi, kaya nagpaalam sila kay Fei at tumakbo patungo sa kuweba. Lumilitaw ang mga lobo at sumugod patungo sa direksyon kung saan nagpunta ang mga oso, ngunit na-corner sila ni hari ng lobo kasama ang grupo. Malapit na silang atakihin, ngunit si Fei ay tumawag mula sa malayo at takot na naglakad sa gitna ng mga lobo. Nakiusap siya sa hari na iligtas ang kanyang mga kaibigan at kunin siya sa halip. Nagagalit siya dahil naglakas loob si Fei pumagitna sa kanila. Sinabihan ni Brian si Fei na huminto sa pagmamakaawa sa hari dahil wala itong silbi. Pagkatapos ay inutusan ng hari ang kanyang mga lobo na umatake at ginawa nila. Ngunit nagambala ng pagdating ni Min at ng kanyang mga sundalo. Isang labanan ang sumiklab sa pagitan ng dalawang koponan sa panahon ng pagsabog ng bulkan. Ang labanang ito ay nagpapatuloy ng ilang sandali, ang tunog ng pagsabog ng bulkan ang nagpahinto sa kanila sa pagkakataong ito, ang mga bolang apoy ay lumilipad palabas ng bulkan patungo sa kanila. Lahat ay tumatakbo para sa kanilang buhay, kapwa-tao at hayop. Isang malaking nasusunog na bato ang bumulwak at nagdulot ng pagguho ng lupa na naghahati sa lahat. Si Brian, Bramble, Vic at Fei ay nasa isang dulo ng lupa, habang si Maine, Stone, at ang iba pang mga ganid ay nasa kabilang dulo. Kaya, nagpasya ang mga oso na putulin ang isang puno upang makatawid ang mga ganid. Habang ginagawa nila ito, lumilitaw ang mga lobo mula sa kanilang likuran upang salakayin sila. Nakita sila ni Brian at pumunta sa kanila para makipaglaban, inutusan sina Bramble at Vic na putulin ang puno ng mabilis. Kumuha siya ng troso at nilabanan niya ang mga lobo habang inaatake nila siya. Ang bulkan ay nagiging tenser at ang mga bolang apoy ay nagpatuloy sa pagbagsak ng napakatindi. Tumalon ang hari sa mga bato at inihagis si Fei sa gilid ng bangin, pinahinto din niya ang pagputol ng puno at hinagis si Vic na kalaunan ay tinulungan ni Bramble. Lalong tumitindi ang pagguho ng lupa at ang lupang kinatatayuan ni Min at ng kanyang mga tao ay nasa bingit ng pagguho. Sinubukan ni Brian na tulungan si Fei ngunit pinigilan siya ng mga lobo. Ang hari ng lobo ay may pananakot na lumapit kay Fei, tinawag siyang traidor, at pinagbantaan siyang papatayin. Si Fei ay nasa gilid ng bangin at sinusubukan mailigtas ang kanyang buhay, tinawag siya ng hari na duwag at ito ay lubos na nagpapahina sa kanya. Nagsalita si Brian, sinabi sa kanya na hindi siya duwag, at siya ang pinakamatapang na kaibigan na kilala niya. Ang mga salitang ito ay nagpapasigla kay Fei at naalala niya ang mga alaala nila ni Brian, binigyan niya ng isang atake ang hari na nagpabagsak dito,
at kinuha niya ang palakol at tumakbo kasama nito patungo kay Bramble. Sa pagkakataong ito, sisingilan siya ng hari ng lobo upang tapusin siya. Kalaunan ay na-headbutt siya ni Fei Fei mula sa bangin at nahulog sila dito. Naging emosyonal si Brian at binali niya ang puno, na nagbigay daan sa mga tao ni Min na tumawid sa kabilang panig. Pagkatapos ay tumakbo siya sa dulo ng bangin kung saan nahulog si Fei Fei at napaluha habang inaalala ang lahat ng alaala nilang magkasama. Di nagtagal, lumitaw si Fei Fei mula sa alikabok, at ipinagdiriwang ng lahat na siya ay buhay habang tumatakbong tumatakas ang mga lobo. Kinaumagahan, nagpaalam sina Vic at ang mga oso sa natitirang bahagi ng koponan, habang sina Brian at Fei Fei ay may emosyonal na sandali habang nagpapalam sila sa isa't isa. Pagkatapos ay tumungo sila sa yungib kung saan napapalibutan sila ng mga kumikinang na paro-paro na nagdadala sa kanila hanggang sa kasalukuyan. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.